Hello mga kahigala! Since maraming nagtatanong kung saan ko daw pinagawa or binili yung pinakita ko sa inyong handmade handbag bouquet para sa mga bridesmaids, gusto daw nilang bumili. Yung mga kahigala, sarili ko lang yung gawa. Oo mga kahigala, DIY ko lang yun. Since gusto ko talaga ng unique or bago sa paningin ng mga tao na entourage bouquet. Kung kaya, naisipan ko na lang gumawa. Gumamit lang pala ako dito ng 1/4 na plywood. Tinatabas-tabas ko hanggat mabuo yung disenyo na gusto ko. At pagkatapos kung may tabas yung mga tamang sukat, nilihaan ko na rin itong mga kahigala. Importante yan para malinis yung proyekto natin. Bali, gagawa tayo ng 5 sets nito para sa ating 4 na bridesmaids at isang maid of honor. Sa paggawa nito mga kahigala, kinailangan mo lang talaga ng plywood, at syempre cutting tools, lagare, at mga pako. Higit na rin kung meron kayong mga power tools para mas mapadali yung trabaho natin. At sa puntong ito mga kahigala, magka-cut tayo para sa sidings ng ating handbag bouquet para mabuo na natin ito pa konti-konti. Mga kahigala, ingat talaga kayo sa paggamit ng power tools. At lalo-lalo na kapag gumamit kayo ng electric jigsaw, huwag niyong kalimutan gumamit ng eye protection or eyeglasses. Dahil sobrang sensitive talaga ng mga eyes natin. Maiwasan natin yung mga gabok na papasok sa mata natin while using the power tools or habang nagtatabas. At panigurado na rin, baka luluwag yung mga ruska sa atong blades. Kung kaya dapat talaga may eye protection tayo mga kahigala. Ito na pala yung tamang sukat para sa sidings natin mga kahigala. Siguraduhin natin mga kahigala na hindi talaga tabing yung pagkakatabas natin. Kaya gumamit ako ng roller na hindi talaga siya tatabingin. May maayos tayong pattern para sa pagtatabas. At pagkatapos nating tabasin, syempre dapat nating linisin. Gumamit na rin ako dito ng pildiliha para mas maayos yung pagkakalinis niya. Pala ako gumamit ng sander dito. Dahil maliliit lang yung mga piraso nito. Kaya papildilihan na lang yung ginamit natin. At ngayon, gagawa tayo ng pattern para mabutasan. Ito yung nagsisilbing handle ng ating mini handbag bouquet. At this time, gagamit na tayo ng tilyo at tigil para mabutasan natin yung pattern na ginawa natin. Para mas mapadali yung pagtabas natin. Dahil nabutasan na natin lahat, sisimulan na natin yung pagtabas ng ating mga handle gamit ang ating pamalakasang electric jigsaw. Sobrang gamit na gamit talaga itong electric jigsaw mga kahigala. Lalo na at mahilig kayo sa DIY. And now, gagawa tayo ng pattern para sa ating front design. Oo mga kahigala, ito na yung last pattern na gagawin natin para mabuo yung ating mini handbag bouquet. Dahil nakapag-cut na tayo ng isa para sa front design natin. Lilinisan muna natin to para ito yung hulmaan natin para gumawa ng another pattern para makabuo tayo ng 5 set. But mga kahigala, it's up to you kung gusto nyo the same lang yung pattern ng inyong front design or gusto nyo iba-ibahan yung kakat ng front design. It's up to you pa rin mga kahigala, pero itong ginawa ko, kapareho lang lahat mga kahigala. Para mas maliwalas tingnan. At ito na, gumawa na ako ng pattern para may maikat tayo, makompleto at mabuo na natin yung handbag bouquet natin. So ito na, ikakat na natin mga kahigala.
At ito na mga kahigala, tapos na natin may cut yung ating front design. Kaya ang gagawin naman natin ngayon ay sisimulan na natin ang pagbuo ng ating handbag bouquet. At this time, kinailangan natin ng wood glue para mas lalong didikit yung ating proyekto. Bago natin pakuin mga kahigala. Oo mga kahigala, very important talaga ang wood glue kapag nag-woodwork kayo. Kung gusto nyo na mas secure yung paggawa ng inyong proyekto, huwag yung kalimutan gumamit ng wood glue before kayo magpako. Ito na mga kahigala. Unti-unti na nating nabuo yung front design natin. Tapos sobrang tuwa ko na dito mga kahigala. Hindi pa nga natapos pero na-imagine ko na kung ano kakalabasan nito. Sobrang nakakatuwa nga. Pwede nga pala. Abay, nabubuo ko pala. Hirap kasi mag-isip ng disenyo. Hindi mo siya sisimulan. Lalong-lalo na hindi mo siya nabubuo. Para kasing kulang. Kaya mas maganda talaga mga kahigala kapag may naisip kang disenyo or magandang plano, gawin mo. Di lang hanggang plano mga kahigala. Di lang hanggang guhit na lang. Try niyong buuhin yung mga guhit nyo. Sigurado akong matutuwa kayo. Try niyong buuhin yung mga plano nyo. Basta't ikakabuti para sa'yo. Feeling mo maganda to naisip ko. Nick, para gawin to, simulan mo na. Simulan mo ng paunti-unting pagbubuo nito. Sa naman wala kang binubuo. Dahil kapag ito'y nabubuo mo, yan na yung sinyales na kaya mo pala. Kaya mo palang gawin ang isang bagay na feeling mo dito ka mahina. Na feeling mo hindi mo magagawa. Na feeling mo hindi ka magiging successful nito. Pero mga kahigala, kapag hindi mo sinisimulan, hindi mo talaga makakamit ang isang bagay na matagal mo nang pinangarap. Mga kahigala, di ba? Finally, nabuo na natin yung ating handbag bouquet. Wala pa nga itong pintura mga kahigala, pero na-imagine ko na gaano to kaganda pag natapos. Simpleng-simple, pero elegante. At dahil nabuo na natin, ilalagyan ko na pala to mga kahigala ng masilya or epoxy para mas matibay at matabunan natin yung pagkakadugtong-dugtong ng ating bag bouquet. At pagkatapos nating mamasilyahan, nilihaan ko na agad para ito'y mapinturahan. At kung nagtataka kayo mga kahigala kung bakit ako gumamit ng electric fan, din to sa health safety natin. Para yung alikabok sa nilihan natin hindi mapunta sa ating mahigop pa natin. Kahit ba nakamas tayo mga kahigala, mas maganda pa rin na gumamit kayo ng electric fan para hindi talaga madirect sa iyo yung mga alikabok. At ito na nga mga kahigala, magpipintura na tayo para ito'y matapos. Gamit lang pala ako dito ng first coating natin, yung primer white. At saka natin papatuyuin para lihaan. After nating lihaan, susunod natin agad yung final coat natin para mas makinis. And here's the final look. Diba? Ang linis na nila tingnan mga kahigala. At this point, lalagyan na natin sila ng mga bulaklak para ready na for the wedding. Siyempre, maglalagay muna tayo dito ng floral foam with water para palaging fresh yung flowers natin. At gumamit na rin pala ako dito ng mga baby's breath at pink roses para mas lalo siyang lumitaw. And here's the final look. Tara! Diba mga kahigala, ang unique niya talaga. Never pa ako nakakakita ng mga wedding entourage na gumamit ng ganitong handbag bouquet. Diba ang unique niya mga kahigala? Aside from that, very elegant. Yun bang parang dadala ka lang ng small bag, super gaan lang dalhin, very handy. At ang unique pa tingnan. Pwede mo pa to gamitin kahit saan. Pwede mong gamitin na centerpiece, aisle design. Na para bang pwede mong gawing flower vase. Pwede mong ilagay sa altar nyo. Yes mga kahigala, one of my purpose kasi after the wedding, magamit mo pa talaga. Hindi yung basta-basta lang itapon after the wedding, after using it. Para din naman, memorable yung hinawakan mong bouquet during the ceremony of one of your closest friend, relative, or loved ones. And look at this mga kahigala. Napaka-unique talaga. Sobrang cute nila tingnan. And I am so happy dahil nabuo ko tong bagay na to para sa napakamahal naming mga kliyente. Super linis. Bagay na bagay sa suot nila. At sinisigurado ko talaga na lahat na magiging kliyente namin, lagi naming gagawa ng mga paraan para magiging memorable, successful, at yung hinding-hindi nila kami makakalimutan.